Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. Isang viral na naman ang aking tatalakayan ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At tatalakayin po natin mga ka-plastic. Ayan tungkol dito kay Gabriel Go na naman ulit. Kasi ang dahilan dito mga ka-plastic parang nangangamoy politika mga ka-plastic at inggit sa mga ibang mga profesyon tulad ng teacher, kasi yung mga teacher kasi gusto nila sila ay maging content creator din mga ka-plastic. So nakakalungkot isipin na ganito ang mentalidad ng mga ibang mga tao when it comes sa mga bagay-bagay, kasi nagsimula lang ito sa paninita ni Sir Gab mga ka-plastic. So sa dinami-daming na taong masisita ni Sir Gab ay nakatsamba po siya ng isang guro na pasaway at ipinagtanggol pa ng Teachers Act Party List mga ka-plastic. So nangangahulugan meron tayong nagkakaroon ng politika rito at the same time nagkakainggitan sa mga oras na ito, sa mga walang kakwenta-kwentang bagay na pinalaki pa na imbis na katigan nila ang disciplinary action ng isang MMDA chairman ay parang nagmumukha itong away politika nga naman. Hindi naman talaga totally isang opisyal ng gobyerno o something like that, bilang labanan ng isang profesyon, di ba? Teachers versus MMDA chairman, mga ka-plastic. So ang ating tatalakayin ngayon is all about dito sa pagko-content daw ni Gabe Go, mga ka-plastic. So bago ang lahat, luma ang iba, may official statement ngayon ng MMDA. Yan. And I quote, statement on MMDA SOG TFRC Head Gabriel Go, Metropolitan Manila Development Authority noong July 15, 2026. The viral video on an incident involving our personal Gabriel Go was brought to our attention, and we have also received letters from various groups. Rest assured that we are conducting an investigation as to Mr. Go's liability, and he was asked to explain his side in formal writing through a show cause order. His participation in clearing operation is currently held in abeyance pending the result of the investigation. So ganito ang nangyari. Nagkaroon muna ng show cause order itong si Mr. Go dahil sa nangyari dito sa viral video. Dahil maraming umangal. Isa na dito yung Teachers Act Party List ba yun, mga ka-plastic, kung di ako nagkakamali. Ay umangal din kasi ang pino-point of view nila ito. Panoorin po natin. Ito po yun. Pwede wag din nangyari sa sa Blurred ka naman eh. Huwag ka na lang magpapakilala ng pangalan mo. Gabriel Go, si Bakina. Si Antonio Tino po ito, kinatawan ng ACT Teachers Party List. I'm sure napanood niyo na rin yung nakakagalit na video ni Gabriel Go ng MMDA kung saan inaresto niya ang isang teacher dahil wala raw helmet, naging content ng kanyang video. Nakakagalit ba yun? Diba? Parang hindi naman nakakagalit yun. Kasi isipin mo, ginawa lang naman yan tungkulin niya. So parang ibig sabihin nito mga ka-plastic, pabayaan na lang natin, teacher lang naman yan eh. May posisyon yan eh. Huwag na natin sitahin kahit na walang helmet yan. At kolorum yan. Walang lisensya. Okay yan. Kasi teacher lang naman eh. Absuelto na natin yan kasi may posisyon yan eh. Na video ni Gabriel Go ng MMDA kung saan inaresto niya ang isang teacher
dahil wala raw Ano? Tama ba narinig ko? Inaresto daw? Paano inaresto? Ba't doon pa lang sa mga conclusion niya mali na agad? Paano inaresto? Diba? Ginagawa mo bang tanga ang mga tao, mga plastic? Aresto? In the way paano inaresto? Baka sinita. Diba? helmet naging content ng kanyang video. Malinaw naman talaga walang helmet. Ang issue dito, hindi na dapat above the law ang sinuman. Ang issue dito, una, ay yung basic na pagrespeto dapat ng lahat ng law enforcers sa mamamayan. Whether teacher o ordinaryong mamamayan, kung may paglabag, dapat yung law enforcer may respeto sa mamamayan. At yan ang hindi pinapakita ni Mr. Go. Ngunit pangalawa, at dahilan kung bakit talagang dapat sibakin na itong si Gabriel Go, nilabag niya ang right to privacy ng isang mamamayan. Malinaw na nakita dun sa video na nagsabi yung teacher, pwede wag nang i-video. Pero nagpatuloy si Gabriel Go. Tapos sinabihan pa yung teacher. Huwag ka na lang magpapakilala ng pangalan mo. So alam niya, may issue ng privacy dito. Ngayon, ang pinaka-importanting punto ay hindi ito first time na nangyari ito sa MMDA. Last year, naglabas na si MMDA Chair Artes ng regulation at atas sa MMDA na bawal na gawing personal content at personal vlogging ng mga tauhan ng MMDA tungkol sa mga operasyon ng MMDA. Malinaw yon. Ngunit mula noon hanggang ngayon tuloy-tuloy na nilalabag nitong si Gabriel Go ang atas na ito ng MMDA. Ang sabi dun sa directive, kung magba-vlog ang MMDA tungkol sa kanyang mga operasyon, maaari lamang ito through the official social media accounts of MMDA. Malinaw po na binablog ni Gabriel Go ang mga operasyon ng MMDA na direktang nilalahukan niya sa kanyang personal account. So ginagawa niyang content para sa sarili niyang interes, para sa sarili niyang kasikatan at posibleng para sa sariling monetization ang opisyal na trabaho niya bilang MMDA. In the process, nilalabag pa ang karapatan ng mga mamamayan na dapat na pinaglilingkuran niya. Kaya sa kadahilan ng ito, nananawagan tayo kay Chairman Artes ng MMDA, dapat sibakin niyo na ang taong to dahil sa kabila ng atas sa inyong opisina ay binaliwala at tuloy-tuloy na nilalabag. Ang pinaka-ebidensya ay yung social media account mismo ni Gabriel Go. Kaya muli, it's time to go. Gabriel Go, sibakin na. Ba matindi, no? Nangangamoy inggit. Palibasa sila hindi makapag-content. Diba? Isipin nyo mga ka-plastic, bakit mo pakikialaman ng social media platform ni Sir Gab? Anong illegal na gawain yun? Wala namang ganun na ordinansa o batas na nagsasabing kailangan ipagbawal ang pagbablog. Paano naman yung ating mga ibang mga opisyal na gobyerno, especially mga senador, may sarili ring social media accounts. O, di ba? Especially itong ating Pangulo, meron din social media accounts. Binablog din niya yung mga activities niya. So dapat, yung ating Pangulo, mga ka-plastic, i-post niya yung mga ginagawa niya doon mismo sa Malacanang page o sa Office of the President na page, mga ka-plastic. Kasi unfair naman kung si Sir Gab naman ang intitirahin mo dahil lang kino-content niya yung mga documentaries niya about sa MMDA operation, daily vlog. Hindi naman ata tama yun na parang siya lang yata yung binaban mo. Anong karapatan mo? ACT Teachers Party List ka lang. Palibasa ikaw, nasa platform ka ng ACT Teachers Party List. Pero hindi ka gumawa ng sarili mong account. Kung inggit lang naman ang pinapairal ninyo dahil ugali na ng mga Pilipino yan kapag nakikita nyo na gumaganda ang engagement ng tao
at nakikita ng mga netizens na maayos magtrabaho itong si Sergey Brilgo, hindi sa paninipsip, nakikita naman ng taong bayan yan, nakikita nila ang iba't ibang elemento ng Kamote Rider, mga kaplastik. Parang pinagbabawal mo na rin i-expose ni Gabriel Go ang sarili niyang nakikita sa social media. At wala naman silang wala naman sila sigurong videographer sa MMDA para i-content yan. Diba? Inggit lang yan. Alam ko inggit lang. Hindi kasi sila makapag-content eh. Sabi ni Aiza, hindi mo na need gumawa ng content para sumikat ka kasi dito pa lang sikat na sikat ka na. Ang dami na naunang bid ni Go, ngayon nyo lang napunayan dahil sa teacher. Oo, tama. Tama yun, Ryan. Nung teacher na yung sinisita, saka lang nila binanatan. Pero yung mga ordinaryong tao na sinita ni Sir Gab, tulad yung mga illegal vendor, mga ordinaryong rider din na hindi gumagamit ng helmet, ba't hindi kayo nagngangangaw-ngaw? Bakit kung kailan mayroon opisyal na nabangga lang siya, na nakabangga lang din siya ng kapwa may posisyon tulad ng guro, binanatan yun agad. Ito kasi, nasa Pilipinas kasi tayo. Lahat ng bawat gagalaw ng mga ibang mga kagaya ni Sir Gabe o ni Sir Gab, automatically may laman na politika yan. May inggit. Kasi siya, malaya niyang naiko-content yung mga gusto niyang i-upload sa kanyang account. So kung gusto nyo, kayo rin, gawin ninyo sa sarili ninyo. Diba? Masakit lang talaga ang pagkakasabi ni Go. Gusto ng mga teacher tignan sila na mas mataas kumpara sa iba. Mali naman yun. Parang sinasabi na rin natin na i-tolerate na lang natin na okay lang pala, hindi sila naka-helmet. At kung i-request naman yan ng teacher na wag na siyang i-video, blinerd naman yung mukha niya eh. So kahit naman ako magpahanggang ngayon, hindi ko naman kilala yung teacher na yun eh. Dahil naka-blurred ang kanyang mukha. Nagets nyo ba mga kaplastik? Yun ay public awareness at isang babala ito na hindi lang po ordinaryong tao ang kanyang binabanatan. Maging ang mga teacher man yan, police, di ba may police din siya nakabangga. Yun ay dahil na siyang kinikilingan. At dito, mahirap dito sa Pilipinas kapag may mga nababangga kang may impluensyang tao, dito ka nababanatan ng mga ibang ahensya ng gobyerno. Nangangamoy nga kasing politika eh. Nagkakaroon ng conflict. Gusto nila, ang sisitahin mo lang yung mga maliliit na taong walang kalaban-laban. May freedom of the press at nasa public yung teacher. No, I intent for educational lang yung video. Tama yun. Educational lang yan at saka public awareness na yan. Hindi naman po siya sa private siya inuli. Nasa public roads po siya. At malakas ang loob niyang hindi siya gumamit ng helmet kahit alam niyang illegal. Gaya nga na sinabi ng mga ibang netizens kung ayaw mo masita, sumunod ka sa batas trapiko. Diba? Inggit na lang kasi yan mga kaplastik. Kaya umepal na naman tong mga teacher na to, ng party list na to, ACT Teachers Act na to. ACT Teachers Party List. Gaya nga na sinabi ni Sir Gabe dito sa kanyang interview sa Billionaire News Channel, ito po yun. Yung mga middle class, they tend to have the sense of entitlement. Yung mga mahihirap, may entitlement din sila eh. Yung mga mayayaman, mas marong may entitlement. So, another problem here is the sense of entitlement of the people. So everyone, pag nahuli ka,
may excuse. Or kung hindi naman, sir, dapat pagbigyan mo ko kasi mahirap lang ako. Sir, kailangan mo ako pagbigyan kasi ito lang ang sahod ko. Sir, kailangan mo ako pagbigyan kasi kaibigan ako ni ano. Diba? Everyone has entitlement eh. And that's something that we have to eliminate. What is the best way to deal with those who push back? Best way, implement everything fair and square. Whether you are someone else in the society, whether may pera ka, you're driving a high-end sports car, or you're driving a jeepney, the law is the law. Yung mga middle class, Oh, kita mo na. Kailangan lang natin ng equality. Walang palakasan. Hindi natin pwedeng gamitin ng padrino natin para maging isang big excuses, mga kaplastik. Ito kasi yung sakit natin sa Pilipinas eh. Simula 1990. Simula nung panahon pa ni Erap Estrada, Pangulong Erap Estrada, na nauso na yung mga traffic violator na laging sinasabi nila na, pre, absuelto mo naman ako. Kasi kumpare ko si ganito, si ganyan. Ayan. Tapos yung madalas mo makikita sa mga sasakyan, may makakakita ka ng mga sticker. Diba? Sticker na miyembro siya ng INC, sticker na miyembro siya ng isang sikat na fraternity. And that's the reason why kung bakit kapag nakita na yung mahiwagang sticker sa sasakyan mo, sa motor mo, ay hindi ka napapansinin ng mga enforcer na tolongges. Dito na pumapasok yung palakasan. Kahit na may ginagawang traffic violation yung taong yon, hindi nila sisitayin kasi na may pinapakita siyang credentials of power na meron validation. Kailangan i-absuelto mo naman ako kasi ganito ganyan, member ako ng ganito, member ako ng ganyan. Yan nga yung sinasabi nila na entitled ni Sir Gab. Pagdating sa kalsada, equal na tayo. Hindi tayo Diyos dyan, hindi tayo kung sino-sino lang. Pagdating sa kalsada, walang priority, even ang mga politiko. Diba? Pantay-pantay. Walang kahit anong etc. etc. Pag sinabing may violation ka, may violation ka. Whether it is meron kang connection, whether it is ikaw ay nangangailangan ng hanap buhay, hindi sapat na reason yun para absueltuhin ka na lang kasi gagawin nyo ng dahilan o parang no-normalize nyo na lang na ganito na lang. Kaya naman mapakiusapan to si Sir Gab eh. Yun ang pinupunto doon, mga kaplastik. So wag nating damdamin o maging balat sibuyas tayo sa pagkakataong alam nating mali naman tayo. Kapag may violation, harapin. Wag nang kung ano-ano pang drama. Para bagang sinasabi ninyo kayo lang ang laging dapat absueltuhin kasi may posisyon kayo sa buhay. Diba? Sabi nga dito sa news update ng isang TV patrol, mga kaplastik, hindi sinuspendido si Gabriel Go at ang empleyado pa rin ng MMDA, sabi ni Chairman Romando Artes. Pero hindi muna siya pinapasama sa mga clearing operation habang gumugulong pa ang investigasyon. Dagdag ni Artes, maglalabas sila ng show cause order para sa pagpapaliwanagin itong si Go sa reklamo ng umano'y pamamahiya at sa sinita niyang guro na nagmamaneho ng motor na walang helmet. Ay, hindi ka naman papahiyain kung wala kang ginawang mali. Gets nyo ba? Sabi ni Dwight Evangelista, "For me, Sir Gab is doing his job. Tama nga naman siya. Teacher tapos walang helmet. Tapos
siya pa ang magiging bad example sa mga estudyante niya, mga kaplastik. So masakit nga yun. Prangka kasi si Sir Gabi sa pananalita niyang hindi ka pwede maging magandang example sa estudyante mo kung ganito ang ginagawa mo. Nakikita ka sa eskwelahan na sumasakay ka ng motor mo o minagmamaneo ka ng motor mo nang walang helmet. Makikita ka sa eskwelahan na naka-on duty ka, nagyoyosi ka. Tama ba yun? Nasa loob ka ng paaralan, nagyoyosi ka, nagbe-vape ka. Diba? Tama yun. Tantado. Sabi ni Zed, he is doing his job regardless kung ano pa ang katayuan mo. Simpleng batas di masunod ng teacher. Tama naman kasi si Sir Gab. Teacher ka pa naman, ikaw pa yung walang helmet. Hindi pa mamahiya yun. In real talk lang siya. Ang teacher ng second model ng mga kabataan, kaya dapat katulad sa mga magulang sila dapat ang maging model and good model ng susunod na henerasyon. Don't bash that my opinion. Oh, that's my opinion. Everybody has the right to his own opinion. So tama yun. Wala naman tayong dapat panigan o maging excuses sa lahat ng bagay. Kasi kung pagbibigyan lagi natin ng mga ganyan tao at hindi natin pinapalampas natin yung mga violation nila sa kalsada, ano na lang ang itsura ng batas natin? Ano na lang matatawag sa batas natin? Di parang may selective justice na nagaganap, mga kaplastik. Huwag na tayong tumulad sa Malacanang sa Senado na may selective justice. Na kung sino lang ang pwedeng imbestigahan, yun lang ang iimbestigahan. Pero pag usaping flood control, wala silang naririnig. Diba? Pati yung SEA Games noong 2019, hinalungkat pa ni Matibag, mga kaplastik. Talagang basta may koneksyon sa allegedly na anomalya na sinasabi nila, ikukonekta nila para lang mapahaba yung hearing na yan, nintek na yan, mga kaplastik. So panoorin natin itong si Malupiton bago tayo magtungo sa MMDA headline ng 24 oras. So panoorin natin yung parody ni Malupiton. Napakaganda ng kanyang panoorin natin. Ada to. Ay, wait lang. Excuse. Ada to. Ay, wait lang. Excuse. Wait lang. Tabi ka muna. Tabi ka muna. Bakit wala kang helmet? Hindi pa uwi na ako, boss. Makabutan pa ako ng ulan. Kaya nga, uulan na wala kang helmet. Paano pag nagkasakit Sir, wait lang, sir. Helmet. Hihingi ka ng tulong sa gobyerno. Naglalakad na naman yan. Wala naman siyang motor eh. Kaya nga magkakasakit to eh. Pag nagkasakit siya, hihingi sa tulong sa gobyerno. Pag hindi ka na pagbigyan, ikaw pagalit. Puti na naman naglalakad. Iposas to. Sige, tabi ka muna. Kung nilagyan na rin ng phone. Yan, sige, tabi mo muna. Ito, yung bahay na to. Sige, umpisahan nyo na itong sa akin. Aloob. Boss, wait lang, boss. Uy, gagi, wag yan. Excuse me. Mahal yan. Excuse me. Itabi mo muna. Uy, naka-helmet naman yan, sir. Bakit kayo naka-helmet? Siyempre, para di mahuli, sir. Bakit? Kaya nasa kalsada ba kayo? Nandito lang kayo sa looban Pasikat? Mag-helmet dito, kahit malapit lang pupuntahan. Kasama to sa rules na LTO. Kala naka-helmet to. Kaya nga, nasa kalsada ka ba? Ando ka ba? Oh. Alisin mo yung helmet mo. Ano to? Paalisin to. Sige, itabi mo na yung motor mo. Grabe naman. Pipilit pa ako, sir eh. Balik na lang ako. Naiintindihan kita. Nandun yata sa may bibiling ka. Wala na pakialam. Ba't ka naka-helmet? Nandito lang sa Sige, ka muna. Itabi mo muna yan. Okay yun, sir, di ba? Okay Ito, na. hindi mo pwede mapakiusapan. Brad, no? Sir, baka naman binabili namin tong lupa. Meron kaming rights dito. May titulo kayo. Wala ako rights. Pero nakikitira ka lang sa tito mo. Grabe ka naman. Itong mga Grabe. Ang kulit ng paninita niya, kabaligtaran eh. Gusto yata ganito yung uri paninita ni Sir Gab eh. Yung mga naka-helmet, tanggalan ng helmet. Tapos yung mga naglalakad lang, bigyan ng helmet para daw di mabinat.
Tarantado tong ACT Teachers Party List na to no? Talagang nangangamoy inggitero pagdating sa content. So panoorin natin ang huling bahagi ng video na ito bago tayo magtapos sa kanilang kalokohan, yung ACT Teachers Party List na iyakin mga kaplastik. Talagang pinepersonal itong si Boss Gab mga kaplastik, so panoorin natin to. Pinagbawalan munang sumama sa mga operasyon ng MMDA ang pinuno ng Special Operations Group nito. Yan ay matapos ireklamo ang pagsita nito sa isang gurong rider na walang helmet na ginamit bilang personal na online content. Nakatutok si Mark Salazar. Ito yung viral video ni MMDA Special Operations Group Head Gabriel Go nang tikitan niya ang isang guro sa isang road clearing operation ng Martes. O teacher ka tapos wala kang helmet. Paano naman natin tuturuan ang ating mga estudyante kung ganun? Sa isang punto, nag-request ang guro na kung maaari ay huwag nang i-post ni Go ang video. Blurred ka naman eh. Huwag ka na lang magpapakilala ng pangalan mo. Dapat inisip nyo muna yan bago kayo gumawa ng mali. Pero ipinost pa rin ito ni Go sa kanyang personal Facebook account at nilagyan ng caption na, "Teacher ka po sir, dapat ikaw ang better example sa kabataan." As of today, halos mag 11 million views na ang video. Bagamat may mga Take note 11 million views. Itong viral video ni Sir Gab mga kaplastik. Nangangahulugan, nangangamoy inggitan sa social media. Palibhasa kasi may mga content creator na teacher na pinagbabawalan ng DepEd na maggawa ng mga videos. O, di ba? Kaya yun ang pino-point of view nila. Hindi naman sila pinagbabawal pwede naman sila mag-content sa bahay nila Kung halimbawa educational purposes ang gusto nilang i-content, pwede naman yun. Or dili kaya after ng session ng pag-aaral ninyo, pwede kang mag-content. Pero bawal talaga mag-content during the classes. Diba? So kung sasabihin naman ng iba na ito naman si Sir Gab during the operation nagko-content siya Hindi. Ito kasi public po ito. May karapatan sila na i-documentary ang kanilang mga content, ang kanilang mga ginagawa. Tulad na lang yan. Halimbawa na lang kung may mangyaring komosyon dyan, tapos wala silang may pakitang proof na halimbawa magpangabot man sila sa kung saan, diba? Sa korte man o sa Supreme Court, wala silang may panglalaban sa mga taong pasaway kung hindi nila i-record yung kanilang operation. So yun ang isipin nyo mga kaplastik, kasi hindi natin kontrolado ang emosyon ng bawat tao. Kung halimbawa ang mga taong nasisita nila dyan mga tolongges na sanay sa mga illegal at may balak man laban. Ang ginagawa ni Sir Gab to mga kaplastik para hindi siya magmukhang kontrabida sa puntong yan. Kasi kung walang video, hindi natin malalaman kung ano yung nangyayari sa kanyang mga ginagawa. Isa pa, hindi naman po siya teacher para pagbawalan siyang i-content yan. Kung pinag-uusapan dito is personal na buhay o personal na account niya ang ginamit para sa kanyang mga documentaries, bakit? Sino ba ang gumastos ng mga filming dyan? Siya rin naman, di ba? Kung meron man siyang kitain dyan sa Facebook, pakialam nyo ba? Di gumawa kayo ng sarili nyo, di ba? Napakasimpleng bagay, mga kaplastik. Halata naman talagang inggitero sila. ayon kay Go, meron din mga hindi natuwa sa pagtrato niya sa guro, kabilang ang ACT Teachers Party List na pinasisibak si Go. Ayon kay ACT Teachers Party List, Representative Antonio Tino, hindi nila kinukonsinti ang violation ng guro. Pero ang kawalan daw ng respeto ni Go ang pinapalaga nila. Malinaw naman talaga walang helmet. Ang issue dito, hindi na dapat above the law
ang sinuman. Ang issue dito, una, ay yung basic na pagrespeto dapat ng lahat ng law enforcers sa mamamayan. Whether teacher o ordinaryong mamamayan. Oh, yun. Sinabi na rin niya mismo ha. Walang dapat na panigan o something like that. Ang issue dito, una, ay yung basic na pagrespeto dapat ng lahat ng law enforcers sa mamamayan. Whether teacher o ordinaryong mamamayan. Kung may paglabag, dapat yung law enforcer may respeto sa mamamayan. At yan ang hindi... Ano ba kasing klaseng respeto ang gusto nilang palabasin? Diba? Respeto? Anong respeto ang gusto pa nilang alamin? Bakit kailangan ba pag good morning Mr. Kupal? Siguro ganun yung gusto niya ng pasalubong. Natural, kung hindi siya bubruskuhin o aanin ni Sir Gab ng in the way na paninita, hindi siya papansinin, talagang tatakasan pa siya. Diba sabi sa video, tatakasan pa siya, tatakbuhan pa siya. O diba? pinapakita ni Mr. Go. Nilabag daw ang right to privacy ng guro at nilabag din daw ni Go ang direktiba ng MMDA na sa official social media accounts lamang ng MMDA pwedeng i-upload ang mga video mula sa kanilang mga operations. Malinaw po na binablog ni Gabriel Go ang mga operasyon ng MMDA na direktang nilalahukan niya sa kanyang personal account. No, so ginagawa niyang content para sa sarili niyang interes, para sa sarili. Oh, yun, inggit lang yan, pre. Nangangamoy inggit. Palibasa kasi kayo, gusto nyo mag-content, di nyo magawa dahil pinagbabawalan kayo ng DepEd tsaka ng CHED. O, diba? Maigpit naman talagang pinagbabawal na i-content yung mga minor de edad na nagtuturo kayo during the class. Paano kung may time na mayroong bata doon na nagpasaway tapos minura mo during the classing sa class, 'di ba? Hindi mo na mababawi yung mga masasakit na salita mo doon nung sinabihan mo yung mga bata. Yan ang dahilan kung bakit hindi kayo pinagko-content, kasi may mga ilan sa inyong mga teacher na mababa o maikli lang ang PC ninyo. Konting galaw lang ng bata, nag-rumentado na kayo sa galit. May times na minumura nyo pa. O sabihin nyo hindi totoo yun. Alam ko, ikaw ay naiinggit lang sa kalagayan ni Sir Gab. Kung gusto mo, mag-switch ka ng karir, maging MMDA officer ka na rin, manita ka rin ng kung sino-sinong tao, para maramdaman mo na magte-trending ka lagi sa social media. Diba? Niyang kasikatan at posibleng para sa sariling monetization. Hindi pa Monetization? tinitake down ni Go ang video ng guro. Sa halip, nag-post pa siya ng ganitong art card kahapon na nagsasabing hindi raw excused ang mga nasa academe sa pagsunod sa basic rules. Ina-expect daw sa educators ang higher standard. Ang post na ito naman ang pinalagan ng Teachers Dignity Coalition. Sa kanilang sulat sa MMDA, binatikos nila ang post ni Go na parang nilalahat na ang mga guro. Isa pang puna nila, bakit hindi naka-uniforme si Go kung manghuli? Sinusubukan pa rin namin makuha Lahat na lang pinapansin. tungkol dito. Sa pahayag naman ng MMDA kahapon, sinabi nitong iniimbestigahan na si Gabriel Go dahil na rin sa dami ng nagreklamo at pinull out daw muna nila si Go sa mga clearing operations. Ayon naman kay MMDA Chairman Romando Artes, pinagpapaliwanag na niya si Go sa pangyayari. Nilinaw niya rin na itutuloy ang violation ng guro dahil malinaw na mayroon nitong paglabag sa batas trapiko. Tungkol naman sa pagpo-post sa social media ng kanilang mga operasyon. For purposes of educating the public sa aming trabaho, sa tamang gawain sa pagsunod sa batas trapiko, nakakatulong po ito to educate. So, ang kailangan lamang siguro ay linawin namin yung panuntunan
sa pagpo-post para hindi na po maulit yung ganito pong mga pangyayari. Mark Salazar, nakatutok, Hindi, nakachamba lang kayo ng iyaking teacher, mga kaplastik. Na pinalagan naman kayo ng isang ahensya ng gobyerno. O yung Teachers Act, Teachers Party List. Nangangamoy inggit kasi, mga kaplastik. Sabi ni Balds, teachers major in kamote driving techniques using public roads. Kaka-content mo, OG. Ikaw naman ngayon ang laman ng nakahanap ng katapat, wala na pang content. Hindi katapat yun, mga kaplastik. Pinulitika lang siya. At nainggit lang kasi sa kanya dahil kumikita sa Facebook. Mali lang doon ang ginamit sa online content, pero di naman pinakita mo ka. Oo naman wala naman kahit naman ako di naman nakikilala Siguro, palagay niya sa sarili niya na madali siya makikilala ng mga ibang tao doon o baka kapitbahay niya. Malaman ng mga katropa niya yan o yung mga taong kagalit niya doon sa lugar. Talagang aawayin siya at bubulihin siya. Na ay ito pala tong teacher na to, traffic violator pumapalag pa. Kinampihan pa ng Teachers Party List. Pinulitika pa si Sir Gab. So, sabi ni Arturo, ano po ang gagawin pag may pinag-aralan, bawal basitahin? Iwasan na lang pag teachers na walang helmet. Tama lang ang ginawa ni Go sa guro kasi meron siyang violation. Saka malaki ang naitutulong sa vlog niya para may aral at lesson para sa mga pasaway na motorista. At maging mabala nga naman, mga kaplastik, para sa mga magtatangka pa na hindi po siya nagbibiro. Seryoso po siya Seryoso po si Sir Gab. Hindi po siya yung basta-bastang magpapadala lang sa impluensya, mga kaplastik. So yun. Ang main purpose lang ng content na ito, mga kaplastik, ay parang nangangamoy politika nga. Ito yung aking conclusion sa video na ito. Kasi papansinin nyo, himay-himayin natin yung bawat mga hinaing ng party list na yan na para bagang ang pinupunto nila is kinokontent nga naman na itong kanyang mga ginagawa sa araw-araw na paninitan niya sa mga kupal na kamote sa Pilipinas. So ang gusto pala niya mangyari, walang video. Kasi sila hindi nila magawang i-content. yun, mga kaplastik. So, para sa akin, walang sense na pati yung content niya, pati nga yung pagsusot niya, hindi daw naka-uniforme ng MMDA. Bakit kailangan mong questionin kung hindi siya naka-uniform? Diba? O pagpalagay na nating mali rin siya, di siya nag-uniform. Dahil hindi niya sinunod yung alituntunin ng MMDA. So hindi naman siguro kabawasan yun sa kanyang posisyon. Dahil alam ko pag officer, pwede niya suotin ang kanyang gustong suotin, di ba? Pangalawa, yung mga dapat unahin natin, mga kaplastik, kailangan maging aware tayo sa lahat ng mga ginagawa natin. Alam niyong mali ang ginagawa ng mga teacher o yung teacher na yun. Dapat sipin niya from the start, wala kang helmet, huwag kang magmamaneho. Diba? Wala kang seatbelt, huwag mong laging ino-normalize yung mga maling gawain, mga kaplastik. Diba? So lagi nating itatanim sa isipan na kapag nasa kalsada tayo, gawin natin ang tama. Hindi naman masama yung lagi nating magiging habit yung pagiging mabuting driver o rider. Kasi kayo rin naman para sa safety rin nyo rin naman yan. Hindi para kay Gab yan. Kasi kung iniisip nyo, kung pinaperahan kayo ni Sir Gab sa mga contents niya,
huwag kayong gumawa ng traffic violation. Ganun lang kasimple. Diba? Kung ayaw yung pagkaperahan yung katangahan mo, huwag kayong gagawa ng katangahan sa kalsada. Ganun lang kasimple. Diba? Kung iniisip ninyo na para kayong nalulugian dahil napagmultahan kayo ng 1,500 dahil wala kang helmet, tapos pinerahan ka pa ni Sir Gab dahil sa kanyang social media accounts, sana from the start pa lang iniisip mo na magsuot ka na ng helmet bago ka umalis ka kung saan ka nang galing. Diba? Masama ba yung gumawa ka ng tama sa buhay? Mahirap bang sundin yun? Mahirap bang gawin yun? Mas madali bang gumawa ng illegal kaysa sa kabutihan, mga ka-plastic? Yun ba yung dapat nating traits natin sa buhay? At ipinapakita natin sa mga anak natin, sa kamag-anak natin, sa mga estudyante natin? Diba? Na dapat normal lang pala na ganito ang gawin mo. Siyempre, isipin ng bata ay tama yung ginagawa ni sir, ni teacher. Kasi hindi siya nag-helmet eh. Kasi katwiran naman niya, malapit lang naman yung pupuntahan niya. Di dapat ganun. Huwag nating ipamukha sa mga tao, kaya hindi lang dapat ang education ay nasa loob lang ng eskwelahan. Dapat yung kaalaman natin, hindi lang pang loob ng eskwelahan, dapat dalhin natin sa labas. Kaya nga tayo nag-aral para lahat ng natututunan natin magagamit natin yan sa realidad ng buhay. Hindi yan para lang pag-alis mo ng schoolroom mo, iiwan mo rin yung utak mo pati yung natutunan mo dun. Tapos pagdating sa labas, bobo ka pa rin. Diba? Huwag naman ganun. Sana gayahin natin yung mga ibang tao na sumusunod sa batas trapiko. Diba? Parang sa gayon, maganda ang flow ng kalsada at walang aberya, walang abala at hindi kayo mapapaya ni Sir Gab. So hanggang dito na lang ang aking opinion and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambit, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.